Bangulan ka nang dah. Awak mo ako ikikin na ni. Kasya na. Alalay. Wag di tawa ko na. Napagod daw. Tapos na tayo ulit sa dagupan. Na. Huwag kang mag-aalay. Oh, sige na. Lakad na. Isa po. Lakad. Ang damit niya. Patingin, hindi ko makita. Pagpamesar, paglalabas sila dito lang ulit. Ayan mga kababayan, mga kabarangay, magandang buhay po sa atin lahat. Ayan, kumusta po kayo? Mga kababayan, kami po ay galing ng Makati. Ayan, bumiyahe po kami ng madaling araw at nakarating kami dito 10 ng umaga. Mga kababayan, kaya after 4 days mula nung nabilhan natin ng gamot si Ate Maylin, gusto ko pong malaman kung ano ang nangyayari kay Ate Maylin, kumusta na kaya siya, ano na kaya ang nangyari, kung may improvement ba sa pag-iinom niya ng gamot. At the same time, mga kababayan, bumili rin ako ng bigas para may pangsaing lagi, no? Dahil nakaraan nabilhan naman natin sila ng gatas niya kasi kailangan ihalo sa gatas yung mga gamot niya. Pero sa ngayon, titignan natin, sana may improvement na at magbibigay din tayo ng kaunting tulong pinansyal. Ayan. Pero syempre mga kababayan, bago tayo magpatuloy ay samantalahin ko munang magpapasalamat sa lahat po ng sumusuporta na sa Team Daddy Frankie, lahat po ng nagmamahal. Maraming salamat po magmula sa ating mga sponsors, supporters, followers. Maraming salamat po mga kababayan. At kung sakali man po na naibigan mo ang programa ni Daddy Frankie, mangyari lang ay maglalambing ako, pakishare ang video ito at pasubscribe din po ang ating YouTube channel. Nang sa ganoon ay mas marami pa tayong matutulungan dahil ang Team Daddy Frankie habang bumabiyahe kami araw-araw, lalong dumadami yung mga beneficiary natin. Gaya ng aking sinabi, nung umpisa, nakakayanan ko pa po na medyo suportahan sila. Pero ngayon, dumadami na yung mga nakikita natin. So, nahihirapan din si Daddy Frankie dahil maliit pa po ang aming channel. Pero, hindi naman po tayo nawawala ng pag-asa dahil alam ko, hindi tayo pababayaan ni God. Kaya, keep on praying, keep going lang tayo mga kababayan. So, diretso, samahan niyo po kami ng malaman natin ang sitwasyon ni Ate Maylin. Tara guys! Ayan mga kababayan, isa lang ha. Yan. May dala lagi kaming bigas mga kababayan tuwing kami ay babiyahe. Kasi kahit may mga madadaanan kami, pag may nadadaanan kami na nangailangan talaga ng tulong, binibigyan natin yan. Ang dumi ng sasakyan namin ngayon mga kababayan, walang time para magpakarwash. Ayan. Tayo. Huwag tayo maingay para makita natin si Ate Maylin. At ito pa mga kababayan, may naisip akong ibang paraan para mas maalagaan ka. Nilagyan nila ng tolda. Ayan. Oo. Pero mga kababayan, may ipapakiusap ako. Dito, halika. Lapag mo muna yung bigas dito. Ayan, Ate Maylin, good morning! Nilagyan na nila ng kumot. Pero mas maganda yung kawayan. Yan mga kababayan, ito po yung nire-request ko sa mga kapatid na bakuran na lang sana ito. Para hindi siya naarawan paghapon. Ate Maylin, kumusta ka na? Morning? Hello, Ate Maylin?
Bakit wala na yung mga unan mo? Asaan na si ate? Ano pangalan nun? Ate Jennifer. Tayo natin si ate Jennifer, mga kababayan. Nakikipag-usap tayo kay ate Jennifer. Morning, ate Jennifer. Kumusta? Okay naman. Kumusta ng pagpapainom natin ng gamot kay Ay, ano pa ininom po niya? Uminom siya. Hindi mo na hinalo sa milk? Doon sa milk. Hinalo mo. Naubos naman yan. So, tulog siya magdamag. Kasi yun, pampatulog yun eh. Yung mo ate nga, hindi mo din na siya kagabi. Hindi daw siya nag-ingay. Oo, hindi siya nag-ingay. Saan ang bahay mo, ate? Doon po yun kung Malayo? Yan lang po yun, may bata doon. Ayan. Ate Mylene, may dala akong... Kauwi ko lang. Ate, kauwi mo lang? Opo, kauwi ko lang galing dito. Ay, ganun. Kaalis mo lang. Opo. May dala akong bigas. Dali natin sa bahay mo. Okay po. Sige, gusto kong makita ang bahay mo. Sige po. Ayan, sige. Pakita. Bigay ko to sa yung mic. Ayan. Mas din niya yung mic. Tara. Gusto kong, mga kababayan, mayroon ko akong ipapakiusap kay ate Jennifer. Di ba, Jennifer? Opo. Kaya gusto kong makita ang bahay ni ate Jennifer. Samahan niyo po ako, mga kababayan. Ikot na po. Hello po. Merry Christmas. Mga kababayan, yung mga binibigay natin kay Ate Mylene, kay Ate Jennifer ko po talaga ibinibigay. Dahil mula po noong nakilala natin si Ate Mylene is si Ate Jennifer po talaga ang nag-aalaga. Ayan. Dito tayo sa bukid, mga kababayan. Nadaan. Pasensya na po. Okay lang po. Dito Sanay ako tayo dyan. Na-shortcut kasi Oo. malapit. So, pagka nagugutom si Mylene, dito rin dadaan. Opo, dito din siya napunta. Alam din niya to. Kintin. Hindi. Halika. Ito po yung bahay ko. Ito bahay mo. Opo. Giba-giban. Hindi pa rin. Namatay na kalawa ko. Hindi pa napaayos. Ilan anak mo, ate? 6 po. 6. Asawa mo nasaan? Patay na po. Patay na. Kailan pa? Noong 2021 pa. Noong 21. Masilip lang, te. Ate, alam mo kung bakit tinignan ko yung bahay mo? Kasi, kung ang goal talaga natin is mapagaling si Ate Mylene, parang kulang kasi yung pag-aalaga natin kung nandoon siya malayo. So, baka pwedeng gumawa tayo ng paraan na mailipat mo siya dito. Yun, kung halimbawa po, sa akin, walang problema. Kasi pagka halimbawa si Ate Mylene, yung mag-iingay, yung dito sa mga kapitbahay ko, ayaw nila ng maingay. Pero pag napapainom na natin ng gamot, hindi na yun mag-iingay. Di ba kagaya mga nakaraang gabi, hindi siya nag-ingay. Pag napainom talaga at naaayos, hanggang magiging unti-unti maging normal. So, okay. Naintindihan ko yung mga tao or mga kapitbahay na sensitive. Naintindihan kita. Kaya na sinabi mo, okay lang sa'yo. Naintindihan ko yun. Pero, para mas mapabilis natin na mapagaling, sana bigyan mo siya ng space. Pag alam mong okay siya, dito mo siya patulugin. Pagka talaga pumupunta po siya dito, minsan 1 week na i-straight na dito matutulog. Na dito sa... kahit dyan lang, kahit naintindihan natin yung hirap ng buhay. Pero ang gusto ko nga, kasi pag nandoon nakakagat siya ng lamok, mas malaki kasi ang gastos pagpagawa pa tayo doon. So yung gagastusin natin doon, lagay na lang natin sa budget niya, pagkain nyo. Be practical tayo. Kasi, alam mo yung sinabi ng doktor, pag babalik pa tayo doon, papacheck na natin yung mga dugo niya, lahat, check up. So, mapapalaki tayo ng gastos. Diba?
So kung kaya dito, hindi naman yan mag-iingay masyado. Pag basta napainom ng gamot, napakain ng tama. No? So pag-isipan mo, yun lang pakiusap ko. Wala naman po sa akin problema. Inaano ko lang, sige, yung nag-aano rin sa akin, bayaan mo lang magpaparumpa rito dahil sabi ko nga dun sa mga anak ko, anak, ano kaya, nung hindi pa po nyo kami na ano, dito na lang natin gawa ng papa at dito na lang si tita mo Maylin kako. Palagay ko, mas maganda. Kasi sabi mo, tinurong mo na rin siyang kapatid. Bigyan naman natin siya ng space dyan. Mas makakatipid tayo. Yung gagastusin natin doon kung papagawa pa natin, hindi practical. Saka na lang tayo mag-isip ng kung anong pwede pa pag napagaling ka. Sa ngayon, ang gusto ko talaga, focus tayo sa kanyang gamutan. Tapos, kung kailan yun, sa January 6, sana madadala natin ulit. Kaya kailangan maayos, hindi dapat malaktawan ang pag-inom ng gamot, pag-inom ng gatas, no? Okay ba yon? Okay lang po sa akin yun dahil sinabi naman po ni doktora. Akin na po, anuhan nga po, kagagaling ko lang doon, simula pagising ko naroon ako sa kanila, talagang pinaggatas ko siya, pinakain ko siya. Yun, naiuwi na namin yung baunan niya uli. Ang naiwan na lang yung gatas, nakataob na at least naubos na yung inubos niya, yung gatas niya. Tsaka yung time na pag-iinom siya ng gamot, kailangan ba tututukan mo talaga. Mauubos talaga, iwasan natin matapon. No? Tapos durog na durog, halong-halo. Alam mo na yun. No? Para kasi ilang araw din iniisip ko talaga kung paano natin siya talaga kumbaga malaking papuri galing kay God pag natulungan natin ang isang taong nangangailangan. Kasi si Ate Maylin, ito na yung moment talaga na kailangan niya yung tulong natin. Kaya walang mangyayari yung mga tulong kung financial, walang mangyayari yung mga ginagawa ko kung mapapabayaan mo siya. Okay? So magbibigay ako ulit ng tulong pinansyal para makabili kapag wala na yung gatas. Pero yun ang pakiusap ko. Hanggat maaari gawan mo ng paraan. Para kahit nagtatrabaho ka dyan, naglalaba ka. At kasi mas mabilis ang recovery niya pag nakikita niya yung mga taong busy, nagtatrabaho, may naririnig siyang music. Mabilis. Unlike na nandoon siya mag-isa, punin lang ng ibon maririnig niya. Tapos sa gabi, kausap niya yung lamok. Mababaliw talaga lalo pag ganun lang kausap niya. Pero pag dito, kumusta ka na? Halika, kape tayo, merienda tayo. Kahit na mahirap lang tayo, kahit ano yung pagkain mo dyan kung inaaya mo siya. Lagi siyang may kausap, malumanay. Yun nga po yung ginagawa ko nung mga nakaraang araw. Yung duyan ko, nakasabit din doon. Pag nagmo-music ako, nanonood ng pelikula, sabi niya, yun namang OPM, sabi niya. Diba? Alam niya yung OPM Yung OPM naman. Song. Yun naman OPM, sabi niya. Nung naging busy po ako, nung bago ganapin yung kasal ng anak ko, inano ko na itong duyan ko kasi inaano niya, yung inaalis niya. Tinatapon niya, iba kami pumulot, kako naman. Yun yung time na wala pang gamot. Opo. Pero ngayon, maniwala nga, basta tuloy-tuloy, mag-iiba, magiging ano na yan, magiging normal na. Kaya, ito na talaga yung puspusan ang pag-aaruga natin sa kanya. Sabi naman ng doktor, within 6 months, possible na yan. Magiging okay na siya. Yun lang, ang hindi natin malalaman kung tuloy-tuloy pa ba ang paggamot niya habang buhay or hindi na. So, ibig sabihin, malaki ang chance na gagaling. Kaya nga ako nag-iisip ako ng paraan paano. Kaya mag-focus tayo, ha? So, okay. So, yun lang ang pakiusap ko sa'yo. Kasi alam mo naman, no? So, magbibigay ako ulit ng konting tulong sa'yo. 1, 2, 3, 4. 5,000 pambili ng pagkain ninyo. Tapos ito, ibibigay ko to sa'yo. Hindi lang naman kay Ate Maylin. Para sa'yo rin. Kung ano pa ang kailangan mo. Siyempre, kasama na kayo. Okay? 5,000. Ha? Yung bigas andyan. Okay? Salamat po. Oo, walang anuman. Hindi na kami masyado magtatagal. Ha? Salamat po. Okay, kasi yung may request niyang maliligo malamig, sabi niya. Sige, mamaya-maya ka. tanghali mo paliguan, no? Tapos bihisan lagi. Opo. Kailangan tumaba. Opo. Okay.
So, ayan mga kababayan, sana matupad ni ate yung request ni Daddy Frankie na isama na lang dito sa kanyang bahay, no? Okay. So, puntahan ulit natin siya doon. Dito lang yan? Opo. Tara, silipin ulit natin si Ate Maylin, mga kababayan. Ayan mga kababayan. So, dito yung bahay ni ate, doon ang bahay ni Ate Maylin. Pag nagugutom siya, nakakapunta siya rito pag nagugutom siya. Ay, may Hello tubig po. na. Morning. Okay lang po. Ayan. Nagkaroon na ng ano. Okay lang, okay lang. Yun, diba? Medyo malayo-layo din. Opo. Ayan. Bulaga! Ate Maylin, good morning! Hi! Okay ka na? Kumusta ka na? Nagtulog-tulugan na. Oh. Ayun, gumalaw na siya. Ate Maylin! Ha? Uminom ka na ng milk mo? Gatas? Ay, nakataob na yung baso niya. Ate, naob na. Ibig sabihin, nainom na niya. Nainom na niya. Pagkatapos niya uminom, tinataob na niya. Ayan. Sige, basta ganun lang ate, ha? Opo. Yun na pakiusap ko sa'yo kasi kawawa siya dito. Tama po. Kagat-kagatin lang siya ng lamok. Kaya inayos-ayos ko na yun. Oo. Para ano pa ako. Hindi pumunta yung kapatid niya dito? Hindi po. Sabi ko, anuhin natin yung sabi ko sa kanya. Ang inaano ko lang, wala namang problema kung halimbawa dito siya sana, ipagbigyan mo ng tulad niyan, hindi niya hinano. Pero kahapon, inilatag ko yan. Nung inalis na naman. Mas gusto niyo ganyan. Pero unti-untiin mong ilipat doon. Gawa ng paraan. Pag dadating po yung panganay ko mamaya, Oo. pag halimbawa nagbolon siyang punta doon, Oo. pagkabuhat ko na lang ito. Oo. Oo. Siyempre, hindi naman siya higa dito pag wala siyang Ganon? Oo, Oo. hindi po So siya doon nahiga. na. Kakausapin mo siya, samantalahin mo pag samantalahin mo pagka nasa kondisyon siya. Pero unti-unti magiging okay yan pag nakakainom talaga ng gamot. Kasi mga pinapainom mong gamot, pampakalma, pamparelax. So, kung kailan re-relax siya, doon yung time na paliguan, bihisan, pakainin. Pero pag pag sinabi ko sa kanya, pag mabait na, ligo ka na. Babango naman na siya, paliliguan ko. Oo. Ning video mo para isin natin kay tito mo, sabi ko sa kanya. Oo. Hindi siya mawawala. Uy, ang lamig, sasabihin Oo. naman niya. Sige. Okay. Oo. So, ayan mga kababayan, yun lang po yung reason kung bakit binalikan natin muli si Ate Maylin dahil gusto ko ring malaman yung nangyayari sa pag-inom niya ng gamot. Ayan. So, nakailang araw pa lang naman. Ipag-pray po natin na magiging okay po ang lahat. Ayan. Mabuhay po tayong lahat mga kababayan. Advance Merry Christmas po sa ating lahat. Thank you ate ha. Ayan. Kunin ko lang yung mic. Ayan. Salamat po. God bless.